Dear Dr. Love, good evening. Kumusta po kayo? Ikumusta niyo rin po ako sa mga kasamahan ninyo sa inyong radio program at sana po ay mapaunlakan po ninyo ang sulat ko. O mga kasamahan, kumusta raw kayo? Sabi nitong ating letter sender si Anne ng Isabela. Kumusta rin daw sa iyo, Anne? Sabi ng mga kasamahan natin dito. Ako po si Anne. I just turned 26 a few days ago. Ako po ay NBSB o no boyfriend since birth. Pero may naka-MU o mutual understanding po ako for 7 years. Yung una po, hindi nag-work out dahil si Guy na mismo ang umayaw. Siyempre po, nasaktan ako dahil parang nagsayang lang po ako ng 7 years with him. Pero I took it as a learning experience naman. Then, I met this guy virtually dahil nakakalaro ko siya sa isang kilalang mobile game. Naging malambing siya hanggang sa nagkagaanan kami ng loob at hindi nagtagal, nagkaroon na kami ng mutual understanding. Pero hindi kami officially in a relationship. Ang labo po, no? Anyway, noong nag-birthday siya, niregaluhan ko po siya ng mamahaling gaming chair. Malaking part ng savings ko ay napunta sa pagbili ng regalo kong gaming chair for him. Ginawa ko ito kahit never pa kaming nagkikita in person. Ipinadeliver ko na lamang po sa kanya ang regalo ko. Dr. Love, napaisip po ako pagkatapos kong gawin ito. Bakit ganun na lamang po ako gumastos at maging generous para sa taong ka-mutual understanding ko lamang at hindi pa talaga nakikita ng personal? Pero napaisip din po ako, ganito rin po pala ako sa dati kong ka-MU. Ako rin ang generous at giver talaga. Yun bang isusubo mo na lang pero ibibigay mo pa sa kanya? Hindi rin ako sanay na inililibre ako noon or kapag inilibre ako, ililibre ko rin siya. Is this bad, Dr. Love? Or is it because I was raised na kailangang pagpagura ng isang bagay bago ito makuha? How much is too much when it comes to being generous? Kailan ito nakakasama? If you're doing it naman to the one you love. Sabi nila, gift giving is one love language. But when does enough becomes enough? Ayoko naman pong magmukhang sugar mommy because they never ask me naman to give them something. Kusa o voluntaryo naman po ako nagbibigay. Dr. Love, I hope na matulungan po ninyo ako bago po lumala o pagsisihan ko ang lahat. Thank you po and more power to your radio show. Respectfully yours, Anne ng Isabela. Maraming salamat, Anne. Alam mo, Ann, kung dito ka sa Maynila, miski saan ka nandun, marami kang makukuhang mga boyfriend o ka-MU na matutuwa. In fact, pipilahan ka ng mga MU. Kung ikay nandito sa Maynila, pipila ako sa iyo para maging ka-MU kita. At sasabihin ko sa iyo, regaluhan mo ko ng Porsche na kotse. Ano? Kahit hindi tayo nagkikita. Alam mo yung ganyan? Mga gold digger kung tawagin yan. Gold digger. Well, ang katotohanan, hindi naman kasi humingi sa iyo yung mga ka-MU mo. Ikaw ang masyadong generous.
hindi humingi sa'yo pero binigyan mo. Di ba? And I'm sure, medyo expensive yung binili mong yun, na? Yung gaming chair, mahal yun. Now, sinong tanga? Yung karelasyon mo o ikaw? Siguro ikaw. Kasi ikaw ngayon ang namong problema, no? Alam mo, sa pakikipagrelasyon dito, lalo na sa Pilipinas, sa ibang bansa, ganun din eh. Kami na mga lalaki ang humahabol sa inyo. Bibigyan ka namin ng special na treatment, ititreat ka namin sa masarap na restaurant, masarap na pag-food, dadaling ka namin sa isang hotel para doon tayo kumain sa fine dining, you know? Kasi pag sa hotel ka kumain, sa fine dining, medyo expensive, di ba? Ibig sabihin, binibigyan ka ng importansya ng pagpapahalaga ng lalaki. Dito sa atin, kultura natin, ang lalaki humahabol sa babae. Ang nangyayari sa'yo, gumagastos ka para lang ma-please yung karelasyon mo. Yet, sabi mo, 7 years kayo nagkarelasyon ng una mong boyfriend. 7 years kayo nagkarelasyon at bumitaw yung karelasyon mo na hindi mo naman nasabi sa akin kung nagkikita kayo nitong karelasyon mong ito. Pero 7 years di ba? Sang-ayon sa'yo, naging learning experience yan. Ano yung natutuhan mo doon? Ginagawa mo rin dito sa pangalawang boyfriend mo. Di ba? Itong pangalawang boyfriend mo, hindi mo pa nakikita. Hindi mo nga malaman kung magugustuhan mo itsura nito. Hindi mo malaman kung nagmamantika ang mukha nito. Alam mo, meron mga lalaking nagmamantika ang mukha, yung talagang tumutulo ang mantika sa mukha pagka nasikatan ng araw. Hindi mo alam kung anong ugali meron yan. Hindi mo alam kung may asawa ba yan. See? Kasi hindi kayo nakikita Bakit kasi kayong mga kabataan pumapayag at gumagawa kayo ng mga terminology para lang ma-please yung gusto nyo, magawa niyo yung gusto nyo, na makipagrelasyon ng malayang-malaya. Ano yon? MU. Anong MU? Mutual Understanding. MU. Mag-un. Malabong usapan daw, sabi ni Jake. Malabo nga talaga. Mutual understanding. Ano ang understanding ninyo? Anong mutual understanding ninyo? Na magsyota kayo na parang hindi? Na magsyota kayo na walang label? Di ba? May label pa ngayon Kung kunyari syota kita pero hindi kita syota, pwede kong hawakan ng kamay mo. Pwede ako makilip by lip sa'yo. Di ba? Hahalikan kita sa nguso mo. Lip by lip. Kasi, syota kita na parang hindi. Di ba? At pagkatapos, pwede ka rin makipagsyota sa iba dahil MU lang kayo Pwede pa siyang makipagsyota sa iba, makikipag-lip by lip din siya sa ibang babae. So, ang baboy ng buhay natin ngayon talaga, gumagawa lang tayo ng mga terminologies para lamang ma-please natin yung sarili natin, yung ating mga dreams. Kapag ikaw ay nakikipagrelasyon, kailangan ng commitment. At hindi nakukuha ang relasyon sa halaga ng mga inireregalo mo. Tandaan mo, dito sa Pilipinas, kayong babae ang hinahabol namin. Hindi kayo ang nagbabayad ng aming kakainin pag nag-date tayo. Sa Frances, pwede yun sa kanila. Merong mga babae sa France na pag nag-date kayo, kanya-kanya kayo ng bayad. Anong in-order mo? Steak, ikaw magbayad niyan, ha? Ako, ito lang in-order ko. Corned beef sandwich. Ganon. Merong ganon sa France. Dito sa Pilipinas, hindi. Pag niyaya ka ng date ng boyfriend mo, siyang gagastos. Kasi ang nangyayari, para lang ma-please ka, gumagastos ka. Ang isang malaking katangahan dito, ginagastusan mo ang isang lalaking naging ka-MU mo mag-un
mutual understanding nang hindi mo nakikita. Ano? Paano kung may asawa ito? Di ba? Gamitin yung kukote, yung common sense. Yung common sense, dapat common yan. Dapat common ang sense. Paano? Tatapon mo na naman ang 7 taon ng inyong relasyon, kuno? Paano kung may asawa to? Paano kung may mga anak ito? Paano kung sumasahod lamang ito at nakikipag-affam lang sa'yo? Ikaw ang talo. Bakit ka magbibigay ng commitment sa isang lalaking ni hindi mo nakikita? Baka nga tumutulo na mantika sa mukha nito. Baka ang lubak-lubak ang mukha nito. At hindi na matapalan ng semento kahit dalhin mo kay Dr. Abelo. See? I mean, huwag tayo maging plastic. Nagsisimula ang isang relasyon sa physical attraction. Sige nga, sabihin niyo sa akin kung merong isang relasyong nagsimulang walang physical attraction. Sa 30 babaeng niligawan ko nung araw, una kong tinitingnan yung kuko sa paa. Pag malinis yung kuko, yan ang fetish ko eh. Pag malinis ang kuko sa paa, ibig sabihin malinis sa katawan yan. See? Kinakailangan makita natin in person. Doon ka na-attract. Maganda ang balakang, matangkad, makinis ang balat, inglesera. Yan ang mga type kong babae eh. Yung inglesera. Ilan lang sa mga naging shota ako nung araw ang hindi estudyante ng ng mga exclusive school sa Maynila. Ang mga naging shota ko, without mentioning names, hindi ako nagyayabang, ha? Pero without mentioning names, estudyante sa Assumption sa Makati, estudyante sa Holy Spirit, Centro Escolar, UST, yan ang mga yan ang mga naging shota ko. Yan, gawin ng FEU, UE, hindi ako masyadong, yan. See? Kami ang lumiligaw talaga. Kami ang lumiligaw. Menjola area. Exclusive eh. Puwerang San Beda ha. Kasi ang San Beda ng araw, panlalaki lang, all boys yun. Oo, all boys ang San Beda. Well, anyway, para sa'yo, Ann, huwag kang magmadali. Kasi sooner or later, may matatagpuan kang lalaki na lalapit sa'yo at hindi maghihintay ng regalo mo. I'm telling you, kapag ipinakita mo na ikaw ay galanting magregalo, pipila ang mga lalaki sa'yo and I tell you, one of these days, uuwi kang luhaan. Huwag kang magmadali. No? At pagsisisihan mo ang mga bagay na ito. Una, bigyan mo ng dignidad ang iyong pagkababae. Huwag kang pumayag na makipag-MU, mutual understanding, dahil walang commitment yan. At huwag kang makipagrelasyon sa isang lalaking hindi mo nakikita. Tinamaan ng kulog na buhay ito. Paano? Sa 7 years na relasyon ninyo ng unang boyfriend mo, hindi kayo nagkita, hindi tatagal nga ang relasyon nyo. Kung nihawak sa tuhod mo, hindi ka mahawakan sa tuhod. See? So, sana'y maging aral na nga sa'yo. At hindi madadaan yan sa mga pagiging generous mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.